Meron na naman po tayong isang init na balita ngayon dito tungkol kay Bitcoin. Sapagkat mismong si Pangulong Donald Trump, yan, ang US President, kasalukuyang US President, ay naglabas po ng isang matinding pahayag kung saan ay isang papuri kay Bitcoin. Tinawag po niya itong amazing at ayon sa kanya, ito raw ay nakakatulong sa ekonomiya ng Amerika. Ayon pa kay Pangulong Trump, si Bitcoin daw ay naging susi sa paglikha ng mga trabaho at tinanggalan daw nito ng kaunting pressure ang US dollar. Hindi lang yan, gusto rin daw niya na ang Amerika ang maging crypto capital ng buong mundo. Kaya ngayon ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? May dapat ba tayong ikabahala? O ito ba ay isang magandang balita para sa global crypto market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit tinawag ni Pangulong Donald Trump na amazing itong si Bitcoin. Sa isang press conference sa White House, inilahad ni Pangulong Trump ang kanyang papuri kay Bitcoin. Ayon sa kanya, si Bitcoin daw ay nakatulong sa paglikha ng maraming trabaho sa Amerika. Hindi lang ito basta digital currency. Isa na rin itong tunay na industriya na nagbibigay kabuhayan. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon po ng Bitcoin at saka iba pang cryptocurrency ay nakatulong upang mabawasan ang pressure sa US dollar. Dahil mas maraming tao na ang tumatanggap at gumagamit ng crypto sa halip na fiat currency, parang lumalawak ang options ng financial system ng Amerika. Isipin mo yon, sa isang bansa na gaya ng Amerika, pinupuri itong si Bitcoin sa ganitong level. Dati kasi puro takot at regulation lang ang usapan. Pero ngayon, may presidente na mismo ang nagsasabing maganda ang epekto nito sa kanilang ekonomiya. Ngayon, ano naman ang role ni Pangulong Trump sa pag-usbong ng crypto sa Amerika? Ayon po kay Pangulong Trump, siya mismo raw ay may investment na kay Bitcoin. At bago pa siya naging presidente, fan na raw siya nito. Ganun din daw ang kanyang mga anak. Hindi lang salita, may action din. Dahil sa kanyang suporta, nagsimula na siyang maglagda ng mga executive orders para lalo pang palaguin ang crypto ecosystem sa kanilang bansa. Isa na dito ang pagbuo ng tinatawag na Strategic Bitcoin Reserve. Oo, tama po ang narinig ninyo. Parang oil reserve po yan, pero Bitcoin po ang laman. Layunin itong magkaroon ng gobyerno. Layunin po nitong magkaroon ang gobyerno ng Amerika ng hanggang 1 million na Bitcoin sa loob ng 5 taon. Kung ikukumpara po sa total supply ni Bitcoin na 21 million lamang, napakalaki po ng kanilang plano. Hindi lamang po yan. May mga batas na ring isinulong sa US Congress tulad po ng Bitcoin Act, Genius Act at saka Clarity Act na layuning bigyan ng malinaw na regulasyon ang crypto industry sa Amerika. Isa sa mga ito ay tungkol sa stable coins, kung saan tinutulungan nitong tiyakin na ang mga digital na pera na nakapeg o nakadikit sa US dollar ay ligtas at may tiyak na batas na sinusunod. Ngayon ay ano naman ang epekto nito sa global crypto industry? Ang pagbabagong ito ay napakalaking bagay hindi lamang para sa US, kundi sa buong mundo ng crypto. Kapag isang superpower na bansa ang nagsimula ng yakapin si Bitcoin at gumawa pa ng sarili nitong Bitcoin Reserve, magkakaroon ito ng domino effect sa iba pang bansa. Magiging inspirasyon ito sa iba pang gobyerno na tignan si Bitcoin hindi bilang panganib, kundi bilang opportunity sa kanilang ekonomiya. At kapag ganun po ang nangyari, mas lalaki pa ang demand, mas gaganda ang liquidity at mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga tao na pumasok dito sa mundo ng crypto. Ngayon ay ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Ayan. Una po sa lahat, kapag tumaas ang kumpiyansa ng mga bansa kay Bitcoin,
malaki ang posibilidad na tataas din ang presyo nito. At syempre, kung hawak mo na si Bitcoin o iba pang mga altcoins tulad ni Ethereum, Solana or XRP, panalo ka. Magkakaroon ka ng capital gains. Pangalawa, kapag lumawak po ang pagtanggap ng mga bansa sa crypto, posibleng magbago na rin ang pananaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Dahil kung ang Amerika mismo ay may sariling Bitcoin reserve, posibleng maisip din ng mga ekonomista at mambabatas natin na seryosohin ang crypto bilang asset class. At pangatlo, mas dadami rin ang mga trabaho na may kaugnayan sa crypto. Kung mangyayari ito, mas maraming opportunity para sa mga Pinoy gaya ng pagiging blockchain developer, content creator, virtual assistant, or trader. Hindi po malabong maging crypto hub din ang Pilipinas sa Asia kung magpapatuloy ang ganitong trend. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang balitang ito ay isang milestone, hindi lang para kay Bitcoin kundi para sa buong crypto industry. Dati-rati puro crackdown, puro FUD or fear, uncertainty, and doubt. Pero ngayon, ang pinakamakapangyarihang tao sa Amerika mismo ang nagsasabing si Bitcoin ay amazing. Malaking bagay po ito para sa mga hodler at saka traders. Isang uri ng validation. Parang sinasabi ng mundo, oo, legit ang ginagawa ninyo. Pero syempre, wag po tayong basta-basta sumakay lamang sa hype. Dapat ayusin pa rin natin ang ating risk management. Dahil kahit na suportado po ni Pangulong Trump si Bitcoin, volatile pa rin ang market. Dapat ay alam po natin kung kailan po tayo papasok. Yan, kung kailan po tayo papasok at kung kailan po tayo lalabas. Dapat ay may disiplina po tayo sa pag-trade at saka pag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.